Hello guys! Panibagong kwento na naman ang hatid ko sa inyo at sigurado ako na magugustuhan nyo ito. Ito ay may titulong The Mafia's Innocent Wife and Their Genius Quadruplets. Sa mundong pinatatakbo ng dugo at kapangyarihan, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang magtiwala, lalo na sa taong kasiping mo sa kama. 6 na taon na ang nakakalipas. Nagising ang inosenteng probinsyanang si Amanda sa isang silid sa hotel na walang ibang alaala kundi ang sakit, ang amoy ng alak at ang anino ng isang lalaking may tattoo ng itim na dragon sa balikat. Ang gabing yon ang misteryo ay nagbunga ng 4 na supling, sina Zeus, Poseidon, Hades at Ares. Ngunit ang mga batang ito ay hindi ordinaryo. Sa murang edad na 6, nagtataglay siya ng pambihirang talino na kayang manghak ng mga global databases. Bumasa ng corporate law at lumikha ng mga komplikadong armas mula sa mga lumang laruan. Ang tahimik na buhay na itinayo ni Amanda para sa kanyang mga henyong quadruplets ay guguho sa pagdating ni Nero de Vega, ang pinakamalupit, pinakamayaman at kinatatakutang mafia doon sa bansa. Nang matuklasan ni Nero ang itsura at ang hindi pantay na talino ng mga bata, ay agad niya napagtanto ang katotohanan. Sila ang kanyang mga nawawalang tagapagmana upang protektahan ng mga bata mula sa nagbabantang digmaan ng mga sindikato. Pinilit ni Nero si Amanda sa isang marangya ngunit mapanganib na kasal. Para kay Nero, si Amanda ang kanyang kahinaan, isang inosenteng reyna na kailangan niyang ikulong sa kanyang madilim na mundo. Para naman kay Amanda, si Nero ang halimaw na unti-unting umaagaw sa puso niya. Ngunit habang ang 4 na henyong bata ay nagsisimulang magmaniobra sa background gamit ang kanilang mga computer upang protektahan ng kanilang mga magulang, isang nakakanginig buhok ng katotohanan ang mabubunyag. Ang inosenteng asawa ba ay bigla lamang na tadhana o siya ang pinakamatalinong manlalaro sa lahat? Sino si The Ghost, ang misteryosong utak na nagpapatakbo sa mga kalaban ni Nero at ang nag-uutos ng pagbura sa buong De Vega clan? Sa pagitan ng mga putok ng baril, maruruming lihim ng nakaraan at nag-aalab na pagnanasa, matutuklasan ni Nero na ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay ay hindi nagmumula sa labas ng kanyang mansyon kundi sa mismong babaeng pinangako niyang iibigin habang buhay. Isang kwento ng pag-ibig, kataksilan at 4 na batang henyo na kayang pabagsakin ng buong mundo para sa kanilang pamilya. Kakayanin mo ba ang twist na wawasak sa inyo ng lahat ng paniwalaan? Napakalamig ng gabi sa liblib na bahagi ng San Isidro. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ingay ng lumang makinang panahin na inaapakan ni Amanda. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang tinatapos sa mga tahiing damit para sa palengke kinabukasan. Si Amanda ay 26 na taong gulang, may angking kagandahan at tila hindi nababawasan ng hirap, may mga matang puno ng inosenteng pagmamahal, ngunit may kalungkutan na nakakubli sa likod ng kanyang mga ngiti. 6 na taon nang nakakalipas mula nang magising siya sa isang marangyang hotel room sa Maynila. Walang suot na damit, lasing at walang maalala kundi ang boses ng isang lalaki at ang anino ng isang itim na dragon na nakatato sa balikat nito. Ang gabing yun ay nag-iwan sa kanya ng 4 na regalong hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit na ano, ang kanyang mga quadruplets. Ngunit ang anak niya ay hindi normal na mga bata. Sa gitna ng sala, nakaupo sa banigang 6 na taong gulang na mga bata. Walang nag-iingay, walang nag-aaway. Si Zeus, ang panganay, ay nakatitig sa isang sirang laptop na napulot nila sa basurahan na ngayon ay gumagana na dahil sa binago niyang wiring. Ang kanyang maliliit na daliri mabilis na lumalapat sa keyboard, nagpapakita ng mga linya ng green codes. Sa tabi niya si Poseidon ay tahimik na nagbubuklat ng isang makapal na libro ng corporate law and taxation. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot na tila ba isang premyadong abogado na nag-aaral ng kaso. "Nanay?" Pasag ni Sus sa katahimikan. Ang boses ay may seryosong tono na hindi pang 6 na taong gulang. "May pumasok sa firewall na ginawa ko. Isang tao mula sa Central Business District na Maynilang gumamit ng backdoor military satellite para hanapin ang IP address natin.
Napatigil si Amanda sa pagtapak sa makina. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano yun anak? Baka naglalaro ka lang. Hindi, Nay! Kalmadong sumbat si Poseidon nang hindi inaalis ang tingin sa libro. Ayon sa digital footprint, ang nagmamayari ng encryption server na sumusubaybay sa atin ay ang De Vega Conglomerate. Sila ang pinakamalaking multi-billion dollar empire sa bansa at ayon sa nahakong criminal registry, ito ay front lamang para sa De Vega Mafia Clan. Nabitawan ni Amanda ang tela. Ang malamig na takot ay gumapang sa kanyang likod. De Vega. Sa sulok si Hades ay naglalagay ng huling pyesa sa isang three-dimensional chessboard laban sa sarili niya. They are not just looking, brother. They are already here. Ang vibration frequency ng tatlong itim na SUV na papasok sa compound natin hindi tugma sa mga lokal na sasakyan. At bago pa sila makarating sa pinto, na-disarm ko ng electronic locks ng kotse nila gamit ang radio frequency jammer ko. Dagdag ni Ares, ang bunso habang may hawak na screwdriver at winabaklas ang isang lumang alarm clock para gawing frequency disruptor. Bago pa man makasigaw si Amanda sa takot at pagkalito sa mga sinasabi ng kanyang mga anak, isang malakas na kalabog ang nagpayanig sa buong bahay. Nawasak ang kahoy ng pinto ng kanilang simpleng tahanan. Mabilis na pumasok ang apat na lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit, may hawak namang submachine gun. Agad na tumakbo si Amanda sa harap ng kanyang apat na anak. Ibinuka ang mga braso upang maging kalasag na mga to. Wag, pakiusap, wag ang mga anak ko. Kunin niyo ng lahat, wag lang ang mga bata. Maiyak-iyak na pagmamakaawa ni Amanda. Nanginginig ang buong katawan. Ibaba niyo mga armas ninyo. Isang bariton at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas at pumasok ang isang lalaki. Siya ay matangkad, may lapad ang balikat at may suot na pasadyang Italian suit. Ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa marmol. Perpekto, ngunit napakalamig. Ang kanyang mga mata na kasingkuling ng gabi ay nakatitig ng diretso kay Amanda. Sa kanyang edad ay bahagyang nakasilip at sa leeg niya ay nakabukas na botones ng kanyang polo ang buntot na isang tattoo, isang itim na dragon. Si Nero de Vega, ang pinakamatinding bangungot ng underworld. Tumingin si Nero kay Amanda, dago-dahan-dahang inilipat ang tingin sa apat na bata sa likod nito. Nang makita ng Don ang mga mukha ni Zeus, Poseidon, Hades at Ares, ang eksaktong kopya ng kanyang sariling mukha noong bata pa siya, pati nang matatalas nitong mga mata, bahagyang umawang ang kanyang labi. 6 na taon, bulong ni Nero, ang kanyang boses ay puno ng pait at nag-alab na emosyon. 6 na taon kitang hinanap pagkatapos ng gabing yon, Amanda. At hindi ko akalain na itinatago mo palang aking mga tagapagmana sa maruming lugar na ito. Hindi mo sila kilala. Hindi mo sila pwedeng makuha. Matapang na sigaw ni Amanda kahit na mga luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang muka. Tumakbo si Ares sa harap at hinarap si Nero. Pitpit ang kanyang binagong alarm clock. Kung ngahakbang ka pa ng isa, Don Nero, sasabog ang kapasitor ng device na ito at magpapakawala ng electromagnetic pulse na sisira sa mga peacemaker ng tauhan mo at sa makina ng mga kotse nyo. Napatitig si Nero sa 6 na taong gulang na bata. Sa halip na magalit, isang madilim at papanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matatalino nga kayo, kamangha-mangha. Amanda, pack your bags. Uuwi ng pamilya ko. Ang marangyang mansyon ng mga De Vega sa bulubunduking bahagi ng Tagaytay ay mistulang isang modernong kuta. Napapaligiran ito ng matataas na pader na may mga barbed wire, mga sensor at hindi mababa sa 50 armadong tauhan na nagpatrolya bawat oras. Sa loob ng dambuhalang sala na may sahig na gawa sa mamahaling marmol at mga chandelier na kristal, nakatayo si Amanda habang yakap-yakap ang kanyang 4 na anak. Ramdam niyang lamig ng aircon, ngunit mas malamig ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Nay, huwag ka matakot, bulong ni Susabang hinahawakan ng malamig na kamay ng kanyang ina. Nabilang ko ng security guards. May 30 sa labas at 20 sa loob, ngunit ang firmware ng thermal scanners nila ay gumagamit ng lumang bersyon. Kaya ko silang iloop sa loob ng 30 minuto. Ang arkitektura ng mansyong ito ay may structural flow. Dagdag ni Hades ang kanyang mga matay nakapako sa kisame. Ang pangunahing haligi sa silang bahagi may load-bearing capacity hina kung makakaramdam ng sapat na vibration sa basement. Napatingin si Amanda sa kanyang mga anak. Halo-halong takot at pagkamangha ang nararamdaman. Paano nagagawang mag-analisa ng mga ito sa gitna ng panganib? Masyadong marami kayong sinasabi para sa mga batang 6 na taong gulang.
Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang bulungan. Bumaba si Nero mula sa dambuhalang hagdanan. Nakasuot niya ito ngayon ng isang kaswal na itim na silk shirt. Bahagyang nakabukas ang 3 butones sa itaas kaya kitang-kitang kabuuan ng tattoo ng itim na dragon na gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang leeg. Umupo siya sa isang marangyang selyang gawa sa balat ng hayop at sumenya sa kanyang mga tauhan na lumabas. Nang maiwan silang anim, tinuon ni Nero ang kanyang matatalas na mata kay Amanda. Maupo kayo. Hindi ako uupo, Nero. Matapang na sagot ni Amanda kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ibalik mo kami sa San Isidro. Wala kaming kinalaman sa marumi at madugong mundo mo. Wala na kayo sa posisyon para magutos, Amanda. Seryosong sabi ni Nero sabay lapag na isang makapal na folder sa lamesang salamin. 6 na taon nang nakakalipas bago tayo magtagpo sa hotel na yon. Nilason ako ng aking mga kaaway mula sa karibal na pamilya. Ang gabing yun na hindi siyang simpleng pakikipagtagpo. Ginamit kita upang mabuhay at nagbunga yun ng 4 na henyo. At ngayon, alam na ng buong underworld na buhay ang mga anak ko. Kinuha ni Poseidon ng folder mula sa lamesa at mabilis na binuklat ang mga dokumento at binasa mga to sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang kanyang pambihirang photographic memory. Nay, totoo po sinasabi niya. May kontrata dito mula sa isang faction na tinatawag na Black Order. May patong na $50 milyong ang ulo nating 4 at may kasamang utos na patayin ka rin. Napasa po si Amanda sa kanyang bibig. Tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa sofa. Diyos ko, bakit nadami yung mga anak ko? Lumapit si Nero, lumuhod sa harap ni Amanda at tinawakan ng magkabilang balikat nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit may kakaibang init na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Amanda. Dahil sila ay mga De Vega. At sa mundong ito, ang dugo ko magiging mitya ng buhay nila kung mananatili silang walang proteksyon. Ang tanging paraan para matiyak ko ang kaligtasan nyo ay ang pakasalan mo ko. Kasal? Halos mapatili si Amanda. Gusto mo kong pakasalan para lang sa proteksyon? Isang sapilitang kasunduan? Isang kasunduan sa harap ng batas. Paglilinaw ni Nero. Sabay tayo titingin sa 4 na bata. Kapag naging opisyal ko kayong pamilya, walang sinumang mangangahas na humawak sa inyo. Ang pangalan ko ang magiging kalasag ninyo. Ngunit kapalit nito, mananatili ka sa tabi ko bilang aking asawa. Walang takasan, Amanda. Lumapit si Zeus kay Nero, tumingin ng diretso sa mga mata ng mafia doon. Kung pakakasalan mo si nanay, kailangan naming pirmahan ng isang prenuptial agreement na may habang 50 pahina kung saan nakasaad na 70% ng iyong asset ay mapupunta sa isang trust fund para kay nanay at wala kang karapatang saktan o sipyayuhin siya. Kung hindi, i-erase kong buong digital bank accounts mo sa Switzerland bago sumapit ang madaling araw. Natigilan si Nero bago biglang umalingaw ang isang malakas at baritonong tawa sa buong sala. Isang tawa na ngayon lang narinig ng kanyang mga tauhan sa loob ng maraming taon. Deal, aking maliit na hacker. Nakangiting sabi ni Nero habang ang kanyang mga mata ay bumalik kay Amanda na punong-puno ng inosenteng takot ngunit unti-unting nakakaramdam ng kakaibang atraksyon sa mapanganib na lalaking ito. Humanda ka, Amanda. Bukas na bukas magiging asawa ka na ng isang mafia doon. Ang kapilya sa loob ng pribadong lupain ng mga De Vega ay walang palamuti, walang mga bulaklak, walang marangyang musika at walang mga nakangiting bisita. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting natutunaw, nagiiwan ng mahabang anino sa dingding na gawa sa lumang bato. Ang hangin ay mabigat, amoy mamahaling pabango ni Nero na humahalo sa amoy ng lumang insenso. Si Amanda ay nakatayo sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng puting bestida na mabilis na binili ng mga tauhan ni Nero. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na Biblia. Sa tabi niya si Nero ay mukhang isang madilim na Diyos sa kanyang pasadyang itim na toksido. Ang kanyang presensya ay napakalakas, halos lalamunin ang buong espasyo. Sa likod nila, nakaupo sa unang pira-pirasong upuan ang 4 na bata. Suot ang maliliit na suits na tila ba mga miniature versions ng kanilang ama. Sa gilid ng altar ay nakatayong isang matandang huwes at 2 seryosong abogado na may hawak na mga dokumento. In the name of the law, I now pronounce you husband and wife. Sad ng huwes. Ang boses ay nangangatog dahil sa takot sa lalaking nasa harap niya. You may now kiss the bride.
Napatigas ang buong katawan ni Amanda. Dahan-dahan na humarap si Nero sa kanya. Tinaasan ng buhalang kamay ng Don ang kanyang baba. Ang init ng balat nito ay naging sanhi ng kuryenteng kumapang sa ugat ni Amanda. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Amanda ang apoy ng pagmamayari sa mga mata ni Nero. Yumuko si Nero at dinaiti ang kanyang labi sa labi ni Amanda. Ito hindi isang banayad na halik. Ito ay isang selyo, isang marahas, marudubdob at mapang-angking halik na nagpabilis ng tibok ng puso ni Amanda at nag-iwan sa kanya ng kawalan ng hininga. Nang humiwalay si Nero, may mapanganib ng ngiti sa kanyang mga labi. "You are mine now, Amanda. Officially." Bulong ni Nero sa kanyang tenga bago siya binitawan. Matapos ang mabilis na seremonya, dinala sila ni Nero sa kanyang malawak na opisina sa mansyon. Umupo si Nero sa kanyang dambuhalang lamesa at seryosong tinignan ang kanyang bagong asawa. "Mula sa araw na to, ang bawat galaw mo ay babantayan. Hindi ka pwedeng lumabas ng walang 3 sasakyan na may dalang armadong escort. Huwag kang makikialam sa aking mga transaksyon at huwag kang magtatanong tungkol sa dugong dumadaloy sa mga kamay ko." Malamig na utos ni Nero. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Nero." Matapang na sagot ni Amanda kahit na may luha sa kanyang mga mata. "Ang gusto ko lang ay ang kaligtasan ng mga anak ko. Kung sa tingin mo magiging sunod-sunuran ako sa'yo, nagkakamali ka." Habang nagtatalo ang dalawa sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng dambuhalang silid-tulugan ng mga bata, nagsimula na magpulong ang quadruplets. Si Zeus ay nakaupo sa sahig, ang kanyang bagong biling high-end na gaming laptop ay nakasaksak sa central server ng mansyon. "Napasok ko ng internal network ng The Vega Clan," seryosong sabi ni Zeus, ang kanyang mga matay sumasalamin sa liwanag ng screen. "May napansin akong kakaiba. May mga regular na transaksyon na nagmumula sa isang lihim na pondo patungo sa isang dummy account sa Cayman Islands. Ang pangalan ng account ay nakarehistro sa ilalim ng isang codename, The Ghost." Lumapit si Poseidon. Hawak ang isang tablet kung saan nakadisplay ang mga legal na dokumento ng kumpanya ni Nero. "Ang mga transaksyon yan, hindi dumaan sa legal department. Ibig sabihin may nagtatrader kay Nero sa loob mismo ng kanyang organisasyon. At ang taong yan ang nagbigay ng lokasyon natin sa San Isidro. At may nakita akong signal disruption sa labas ng bakod kanina," sabi naman ni Ares habang nakakabit ng isang maliit na infrared lens sa kanyang laroang drone. "May nagpamanman sa mansyon. Hindi sila tauhan ng ama natin." Tumingin si Hades sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Kailangan natin protektahan si nanay. Masyado siyang mabait. Hindi niya alam ng pinasukan niyang kasal isang laro kung saan ang matatalo ay mamamatay." Ang gabi ng pagpapakilala kay Amanda bilang bagong reyna ng The Vega Clan ay binalot ng marangyang karahasan. Ang dambuhalang ballroom ng mansyon ay napuno ng mga pinuno ng iba't ibang pamilya ng mafia mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lalaking nakasuot ng mamahaling tuxedo na may nakasukpit na patalim sa ilalim ng kanilang mga Amerikana at mga babaeng balot ng diamante, ngunit may malamig na mga mata. Amoy ng mamahaling tabako, alak at nagbabadyang panganib ang humalo sa hangin. Si Amanda ay pababa ng dambuhalang hagdanan. Magkahawak kamay sila ni Nero, suot niyang isang napakagandang pulang sutla na hapit sa kanyang katawan na lalong nagpalutang sa kanyang inosente, ngunit nakakahumaling na ganda. Sa kanyang leeg ay nagniningning isang diamanting kwintas na nagkakahalaga ng milyong-milyon, isang simbolo ng pagmamay-ari ni Nero. Napaka-inosente naman ng bagong asawa mo, Don Nero. Punan isang matandang Don na si Don Vittorio habang humihit-hit ng mamahaling sigarilyo at nakatingin kay Amanda ng may mapanuring mga mata. "Sigurado ka bang kaya niyang mabuhay sa mundong ito? Baka sa unang putok ng baril ay magmakaawa na yan." "Hindi niya kailangang humawak ng baril, Vittorio. Ako ang hahawak para sa kanya." Malamig at may pagbabantang sagot ni Nero, sabay higpit ng hawak sa bewang ni Amanda na nagpadama ng proteksyon at init sa natatakot na babae. Samantala sa itaas ng palapag ng mansyon, ang 4 na bata ay nakakulong sa kanilang silid-tulugan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng 5 armadong bodyguard, ngunit ang quadruplets ay hindi nakikinig sa mga utos. "May mali!" biglang sabi ni Zeus habang nakatitig sa kanyang laptop screen. "Ang grid control ng kuryente ng buong Tagaytay ay nakakaranas ng sunod-sunod na DDoS attack. Sinadya nilang pabagsakin ng linya. Ares, ihanda mo mga disruptions!" Utos ni Hades habang mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan at lumalapit sa pinto.
Eksakto sa kanyang sinabi, isang iglap lang at tuluyang namatay ang lahat ng ilaw sa buong mansyon. Nilamon ng kabuang kadiliman ang ballroom. Isang segundo ng katahimikan na sinundan ng sunod-sunod na nakangising putok ng mga otomatikong baril at malalakas sa sigawan ng mga panauhin. Amanda, dapa! Sigaw ni Nero sa gitna ng dilim. Agad niyang hinila si Amanda sa likod ng isang matibay na bar counter na gawa sa makapal na marmol. Naglabas si Nero ng 2 caliber .45 mula sa kanyang suit at nagsimulang makipagpalitan ng putok sa mga armadong lalaking pumasok mula sa mga bintana. Ang liwanag ng mga putok ng baril ang tanging nagbibigay liwanag sa nagaganap na patayan. Nero, ang mga bata! Ang mga anak ko! Umiiyak na sigaw ni Amanda. Sinusubukan tumakbo pa itaas ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Nero. Nasa safe room sila. Huwag kang aalis dito. Sigaw ni Nero habang tinatamaan sa ulo ang isang kalabang nagtangkang lumapit sa kanila. Ngunit sa itaas ng palapag, ang silid ng mga bata ay naging isang impyerno para sa mga attackers. 3 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaril sa mga bodyguard ni Nero sa labas at sumipa sa pinto upang bihagi ng mga quadruplets. Huwag kayong gagalaw mga bata! Sigaw ng pinuno ng mga intruder. Ngunit bago pa nila maitaas ang kanilang mga armas, pinindot ni Ares ang isang maliit na switch na gawa sa lumang alarm clock. Isang serya ng mga homemade smoke bombs ang sumabog sa kanilang paanan. Nagpakawala ng napakakapal na usok na may halong sili na agad ng balag at nagpaiyak sa mga attackers. Ares, ngayon na! Utos ni Hades. Ginamit ni Hades ang isang high voltage wire na nakakabit sa basang sahig na sinadya nilang buhusan ng tubig kanina gamit ang humidifier. Sa isang pitik ng switch, isang matinding kuryente ang gumapang sa sahig. Nangisay ang 2 sa mga lalaki at bumagsak na walang malay. Ang pinuno na may suot na makapal na sapatos ay nakaligtas, ngunit bago pa siya makabawi, isang dambuhalang lalaking bumaril sa kanya sa balikat mula sa likod. Bumukas ang emergency lights. Pumasok si Nero, hawak si Amandang umiiyak sa takot, ngunit napanganga si Nero at ang kanyang mga natitirang tauhan sa kanilang nadatnan. Ang 2 kalaban ay nakahandusay at nanginginig sa kuryente, habang ang pinuno ay nakatali na ngayon sa isang silya gamit ang makapal na kable ng computer. Si Zeus ay kalmadang nakatayo sa harap nito, hawak ang isang tablet na nakatutok sa mukha ng lalaki para sa facial recognition. Sino nagutos sa inyo? Malamig na tanong ni Zeus sa lalaki na tila ba siya ang don ng pamilya. Nascan ko ng mukha mo. Ikaw ay si Boris, isang mercenaryong binayaran sa pamamagitan ng isang dummy account. Sino nag-hire sa'yo? Napatitig si Nero sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Ang dugo ng isang De Vega ay hindi lang dumadaloy sa mga ito. Ito ay nag-aalab. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Nero na ang kanyang mga anak ay mas mapanganib pa kaysa sa kanya. Ang amoy ng pulbura ay nanatili sa mga pasilyo ng mansyon kahit na lumipas na ang ilang araw mula namang maganap ang madugong pag-atake. Naging mas mahigpit ang seguridad, nadagdagan ang mga armadong tauhan at bawat sulok ay nilagyan ng mas sopistikadong mga sensor. Ngunit sa kabila ng tensyon, isang kakaibang transformasyon ang unti-unti nagaganap sa loob ng mga pader nito. Si Amanda, sa kabila ng kanyang takot sa mundong ito ay hindi nakatiis na makitang sugatan ng kanyang asawa. Isang gabi bitbit ang isang tray ng mainit na kape at isang first aid kit ay marahan niyang itinulak ang pinto ng malawak na opisina ni Nero. Nadatan niya si Nero na nakaupo sa likod ng kanyang dambuhalang lamesa. Ubad ang Amerikana nito at nakabukas ang itim na polo shirt. Inilantad ang matipunong dibdib ng balot ng tato ng itim na dragon. May madugong gasgas sa kanyang kanang balikat, isang saksak mula sa huling engkwentro na pilit itong ginagamot na mag-isa. Hayaan mo na ako na munang gumawa niyan. Malumanay, ngunit may determinasyon na sabi ni Amanda. Napatingin si Nero sa kanya. Ang kanyang malamig na mga mata ay bahagyang lumambot. Hindi mo kailangang madumihan ang mga kamay mo sa dugo ko, Amanda. Asawa mo ko, Nero, kahit nasa isang kasunduan lang. Sagot ni Amanda habang lumalapit at naupo sa tabi nito. Marahan at maingat na nilinis ni Amanda ang sugat ng Don. Ramdam ni Nero ang banayad at nanginginig na haplos ng mga daliri ng kanyang inosenteng asawa. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanyang malupit na buhay. Habang ginagamot ang sagot, nagkatitigan ng 2. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naglaho at naramdaman ni Amanda ang init ng hininga ni Nero. Sa ilalim ng maskara ng pagiging isang walang awang mafia doon, nakita ni Amanda ang isang lalaki may mabigat na pasanin at handang ibuwis ang buhay para sa kanila.
Bago pa man masira ang natitirang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi, ay bumukas ang pinto. Pumasok si Zeus na may seryosong mukha at hawak ang isang naka-encrypt na tablet. Kasunod niya sina Poseidon, Hades at Ares. Nay, Nero, kailangan niyong makita ito, basag ni Zeus sa nag-alab na atmosfera. Na-bypass kong burner phone na nakuha natin mula sa leader ng mga attackers no isang gabi. Na-retrieve kong mga naburang mensahe bago ang ambush. Agad na napaayos ng upo si Nero, ibinalik ang kanyang malamig na otoridad. Anong nahanap mo, Zeus? Nilapag ni Zeus ang tablet sa lamesa at lumabas sa screen ang isang serye ng mga palitan ng mensahe. Ang huling utos na pinadala sa mga mercenaryo ay malinaw. Patayin si Nero, bihagi ng mga bata at ang babae. Ngunit ang kinagulat ng lahat ang IP address kung saan nanggaling ang utos. Ito'y nagmula sa loob ng primary network ng The Vega Clan sa kanilang head office sa Manila. Suriin mo ang cryptographic signature, Nero. Sabi naman ng Poseidon habang tinuro ang isang linya ng data. Ang security clearance na ginamit para buksan ang gate ng mansyon ng patayin ng kuryente ay kayang makuha ng isang tao lamang bukod sa'yo. Ang iyong kanang kamay! Napatayo si Nero at halos mabasag ang baso ng kape sa kanyang tabi. Si Marco ang pinagkakatiwala ang kaibigan at general ni Nero kasama nito mula noong nagsimula pa lamang siya sa underworld. Ang kataksilan nito isang matinding saksak sa likod. Hindi lang yan, dagdag ni Hades, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. May mga transaksyong pampinansyal si Marco sa isang offshore bank sa Switzerland. Ang nagpapadala ng bilyong-bilyong pondo sa kanya ay mga codename na The Ghost. The Ghost, bulong ni Nero habang ang kanyang kamao ay nagpupuyo sa galit. Ang misteryosong pinuno ng Black Order. Tumingin si Amanda kay Nero, nakikita ang sakit at galit sa mga mata ng kanyang asawa. Hinawakan niyang kamay nito para pakalmahin. Ngunit hindi malamang dahilan, isang malamig na kilabot ang dumaan sa sariling sistema ni Amanda. Nang marinig ang pangalang The Ghost, isang lihim ang unti-unti nang kumakatok sa pintuan ng kanilang buhay at walang sino man sa kanila ang handa sa bagsik nito. Nagliliyab ang galit sa mga mata ni Nero nang makumpirmang kataksilan ni Marco. Ngunit bago pa man niya mapalabutan ng kanyang mga tauhan ng kuta ng kanyang kanang kamay, isang madilim na balitang sumalubong sa kanila. Biglang nawala si Marco na parang bula kasabay ng pagbagsak ng isang video message sa encrypted laptop ni Zeus. Pinakita sa screen ng isang madilim at abandonadong bodega. Sa gitna nito nakatali sa isang lumang silyang bakal ang isang matandang babaeng takot na manginig sa takot. Tia Lelang! Tanapatili si Amanda. Napakapit sa dibdib habang umaagos ang maras na luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang tiyahin na nagpalaki sa kanya sa probinsya, ang tanging natitirang pamilya na alam niya nagbibigay sa kanya ng kalinga noong siya ay walang-wala. Lumabas ang mukha ni Marco sa kamera. May hawak na caliber 45 at may panganib ng ngisi. Don Nero, o mas magandang tawagin ng lalaking malapit ng mamatay. Alam kong alam mo na, kung gusto mong makitang buhay ang matandang ito, pumunta ka sa abandonadong sementeryo ng mga barko sa pier ng Batangas bago maghating gabi. Mag-isa ka lang, Nero. Kung may makita kong kahit na anong isang bodyguard ay pasasabugin ko utak na matandang ito sa harap ng inosente mong asawa. Nero, pakiusap. Iligtas natin si Tia Lela. Umiyak na lumod si Amanda sa harap ni Nero. Hinahawakan ng mga kamay ng Don. Siya na lang ang meron ako. Huwag mong hayaan na mamatay siya dahil sa akin. Bitag ito, Amanda. Seryosong sabi ni Nero habang hinahawakan ang mukha ng asawa para pakalmahin ito. Ang kanyang puso ay nadudurog sa iyak ng babae. Gusto niya akong ilabas sa kuta ko para tapusin, pero hindi ko hayaang saktan ng kahit na sinong mahalaga sa'yo. Sasama ako pero hindi ako mag-iisa. Sasama kami! Sabay-sabay na seryosong saad ng quadruplets. Pinakita ni Ares ang isang itim na metal briefcase. May inihanda akong 4 na tactical drones na may thermal lasers at high explosive microcharges. Kaya kong pasabugin ang perimeter ng bodega na hindi kami nakikita. At nahako ng satellite imagery ng Pierre, dagdag ni Zeus. May 50 armadong lalaki nakapaligid sa bodega. Kung papasok ka ng walang plano, Nero, mamamatay ka sa loob ng 3 segundo. Hindi. Maras na pigil ni Nero. Masyadong mapanganib. Mananatili kayo dito kasama ang aking alpha team upang magbantay. Amanda, sasama ka sa akin, ngunit mananatili ka sa loob ng armored SUV. Sa kabila ng pagtutol ng mga bata, umalis ang convoy ni Nero patungo sa madilim at maulap na pier ng Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kinakalawang na barko ay tila ba isang marcha ng kamatayan.
Nang makarating sila sa loob ng dambuhalang bodega, tanging isang fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa nakatalit umiiyak na si Tia Lelang. Bumaba si Nero, hawak ang kanyang baril, habang si Amanda ay naiwan sa sasakyan na nananalangin ng taimtim. "Marco, lumabas ka!" sigaw ni Nero. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na bakal ng istruktura. Mula sa itaas ng palapag ng bodega, dahan-dahang naglakad pababa si Marco. Pinaliligiran ng dose-dose ng lalaking may hawak na mga high-caliber rifles. "Nero, sa wakas, dinala ka rin ang kahinaan mo," tawa ni Marco. Ang boses ay puno ng baliw na ambisyon. "Matagal kong hinintay na maalis ka sa trono ng De Vega clan at sa tulong ng aking tunay na boss, ang buong imperyo may mapupunta na sa akin ngayong gabi." "Sino nagpapakain sa iyo, Marco? Sino si The Ghost?" Asik ni Nero habang matapang na nakatayo sa gitna ng bitag. "Malalaman mo rin kapag kasama mo ng mga magulang mo sa impyerno," sigaw ni Marco sabay hudyat sa kanyang mga tauhan. "Pagpaputok!" Bumuga ng apoy ang mga dambuhalang otomatikong baril ng mga tauhan ni Marco. Sabay-sabay na bumasag sa katahimikan ng pier ang daang-daang balang tumama sa mga bakal na dingding at konkretong sahig ng bodega. Sa isang iglap naging impyernong lumilipad ng mga bala ang paligid. Bago pa man maunahan ng kalaban, mabilis na kumilos si Nero. Sa bilis na sanay sa gyera, tumakbo siya papunta sa armored SUV kung saan nandun si Amanda. Binuksan niyang pinto sa gitna ng ulan ng bala. Hinila si Amanda palabas at binuhat patungo sa likod ng isang makapal at matibay na haliging semento. "Nero, ang braso mo!" Natatarantang sigaw ni Amanda nang makitang dumadaloy ang sariwang dugo sa kaliwang braso ng Don. Dulot ng isang sadyang daplis ng bala. "Pag mo kong alalahanin, manatili ka dito, Amanda. Huwag na huwag kang aalis sa tabi ko," sigaw ni Nero. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng putukan. Nagpalabas siya ng 2 kaliber mula sa kanyang bewang at nagsimulang gumanti ng putok gamit ang perpektong asintado. Sa bawat kalabit ng kanyang daliri, isang tauhan ni Marco ang bumagsak na may tama sa ulo o dibdib, ngunit masyadong marami ang kalaban. Ang mga natitirang bodyguard na sumunod kay Nero ay isa-isang natatamaan at naubusan na ng posisyon. Unti-unting pinaliit ni na Marco ang bilog upang tuluyang gipitin ng Don. "Ubusin yung bala niyo sa haliging yan. Tapusin niyo si Nero!" hiyaw ni Marco mula sa itaas ng plataporma ng bodega habang tumatawa ng may kabaliwan. Sa kalagitnaan ng desperadong sitwasyon, isang kakaiba at matinis sa tunog ang narinig mula sa bubong ng bodega. Isang basag na salamin ang nalaglag at 4 na maliit na itim na drone ang mabilis na pumasok sa malawak na espasyo. "Anong mga yan?" sigaw ng isang mersenaryo. Bago pa man sila makasagot, ang mga drone ay nagpakawala ng isang serye ng micropampasabog na lumikha ng makapal at nakakamuhing usok. Ito ang pinaghalong military-grade tear gas at powderized chili extract na gawa ni Ares. Sa isang sandali nagsimulang umubo, mabulag at mabitawan ng mga tauhan ni Marco ang kanilang mga baril habang nagsisigawan sa hapdi. Kasabay nitong buong automated sprinkler system ng bodega ay may biglang bumukas ang malakas. Nagpakawala ng ulan ng tubig sa loob ng gusalit, isang pamilyar at malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa hack security loudspeakers ng bodega. Ang boses ng panganay na si Zeus. "Nero, narinig mo ko? Ang tubig na yan ay may inalong high-saline solution mula sa tangking binuksan sa likod para pataasin ang electrical conductivity ng buong sahig. Umakyat kay ni Nanay at Titiya Lelang sa mga metal na hagdanan sa gilid. Ngayon din!" Na-recover ni Nero ang kanyang wisyo. Walang pag-alinlangan niyang binuhat si Amanda sa kanyang kanang braso, habang ang kaliwang kamay ay ginamit niya para barilin ng kadenang nakatali kay Tia Lelang. Hinila niya ang 2 babae patungo sa pinakamalapit na metal na hagdanan ng bodega. Nang makatapak silang 3 sa ligtas na platapormang bakal, si Hades naman ang pumindot sa remote switch mula sa kanilang lokasyon sa mansyon. "Switching target to grid line B. Power on!" Malamig na bulong ni Hades. Isang dambuhalang arc na kuryente ang dumaan sa basang sahig ng bodega. Ang natitirang 30 armadong mersenaryo na nakatayo sa basang semento ay sabay-sabay na nangisay. Nangingkit ang mga ngipin at tuluyang bumagsak na walang malay dahil sa matinding boltahe. Naiwang nakatayo si Marco sa itaas ng plataporma. Nanginginig ang buong katawan at tuluyang nawala ng lakas na makitang buong hukbo niya ay pinatumba sa loob lamang ng ilang segundo. Nahandang humarap si Nero sa kanya, basang-basa ng tubig at may hawak na baril na nakatutok ng diretso sa pagitan ng mga mata ng traidor.
Meron akong 4 na lihim na armas, Marco. Malamig at parang kamatayan ang boses ni Nero habang humakbang palapit. At nagkamali ka ng binanggang pamilya. Ang silid ng underground dungeon sa ilalim ng mansyon ng mga De Vega ay malamig. Amoy kalawang at pinaligiran ng makakapal na pader na semento na hindi tinatagusan ng anumang tunog. Sa gitna na silid nakatali sa isang bakal na upuan si Marco. Basang-basa pa ito ng kemikal na tubig mula sa bodega. Sugatan at nanginginig ang buong katawan habang nag-iisang bumbilya sa itaas ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa kanyang muka. Ligtas na naibalik si Tia Lelang sa probinsya sa ilalim ng bantay na pinaka-nagkakatiwalaang Alpha Team ni Nero. Ngunit sa loob ng opisina, bago bumaba sa dungeon, hinarap ni Nero ang kanyang pamilya. Salamat sa inyo, seryosong sabi ni Nero habang nakatingin sa kanyang 4 na anak. Ang malupit na puso ng Don ay nakaramdam ng kakaibang antig. Lumapit siya sa unang pagkakataon, niyakap niyang 4 na bata ng mahigpit, kasama si Amanda. Ginawa namin yun para kay nanay at para sa inyo rin, tatay. Mulong ni Ares na napasinghap kay Nero. Ang tawag na tatay ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang mabuhay at pumatay kung kinakailangan. Ngunit ang kapayapaan ay malayo pa. Bumaba si Nero sa dungeon para tapusin ang nasimulan. Sumunod si Amanda, matigas sa paninindigan na hindi iiwan ng asawa. Humakbang si Nero palapit kay Marco. Hawak ang isang matalim na tactical knife na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Magsalita ka, Marco. Sino si The Ghost? Sino nagbigay sa'yo ng pondot ng order para ubusin ang pamilya ko? Tumawa ng mapait si Marco. May dugong lumabas sa kanyang mga labi. Akala mo ba panalo ka na, Nero? Ang buong buhay mo isang malaking kasinungalingan. Ang totoong kalaban mo, ang taong nagutos sa akin, ang taong nagpondo sa pagbura sa mga De Vega, ay hindi mo kailanman paghihinalaan. Sino? Sigaw ni Nero sabay saksak ng patalim sa lamesa sa harap ni Marco, dahilan para mayanig ang buong silid. Napakalapit niya sa'yo, Nero. Nangihinang sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumipat sa likuran ng Don, diretso sa nakatayong si Amanda. Napakalapit. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa matinding takot. Hindi kay Nero kundi sa isang bagay na biglang nakita niya sa kamay ni Amanda na nakakubli sa kanyang likod. Isang maliit, kulay itim na remote device na may pulang buton. Bago pa man makasigaw si Marco para ibunyag ang buong katotohanan, isang hindi inasahang pangyayaring yumanig sa buong piitan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pundasyon ng underground dungeon. Nayari ang kuryente at pansamatalang nagdilim ang buong paligid habang nagbabagsakan ng mga tipak na simento mula sa kisame. Sa gitna ng kaguluhan, isang matilim at mabilis na tunog ng pagbasag ng salamin sa ventilasyon ang narinig. Isang high-velocity sniper bullet na nilagyan ng silencer ang pumasok sa maliit na rehas ng bintana sa itaas. Sa isang iglap, bago pa man may sigaw ni Marco ang huling pangalan, ang balay tumpak na dumaan sa kanyang noo. Tumahimik ang traidor. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng dilat, puno ng takot habang dugoy dahan-dahang umaagos sa kanyang muka. Patay na siya. Sniper! Tapa, sigaw ni Nero. Mabilis nang hinila si Amanda pababa at tinagan ang kanyang sariling matipunong katawan sa ibabaw nito para maging kalasag. Ang kanyang 2 caliber 45 ay agad na nakatutok sa bintana. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging narinig na lang nila ay ang tunog ng humaharurot ng motorsiklo sa labas ng compound. Nang bumalik yung emergency lights, pumasok ang mga bodyguard na hingal. Don Nero, may nakapasok sa outer perimeter gamit ang isang high-tech cloaking device para i-jam ang mga sensor. Patayin ng sniper bago pa namin nahabol. Uminom na cyanide. Nagpupuyos ang galit sa mga hini ni Nero. Sino may ganitong klaseng makinarya? Paano niya nalaman ang bawat galaw natin sa loob ng mansyon? Habang ang mga tauhan ni Nero ay abala sa paglinis ng dumi sa dungeon, sa itaas na bahagi ng mansyon ay patuloy ang tahimik na digmaan ng quadruplets. Si Hades nakatitig sa monitor ng security grid na nagpapakita ng replay ng pagsabog. Bakit tuwing malapit ang malantad, ang pagkakakilanlan ni The Ghost lagi may namamatay? Tanong ng Poseidon habang hawak ang panga. Unang mga attacker sa bodega, ngayon naman si Marco, parang may pumapatay sa mga loose ends. May mas malayong pang problema, seryosong sabi ni Zeus. Ang kanyang mga daliri hindi humihinto sa pag-decode ng wireless radio waves sa paligid. Sinuri ko ng lahat ng wiretaps, bags at surveillance chips na posibleng tinanim ng mga kalaban sa mansyong ito. Wala nga namang kahina-hinalang device sa mga pader o gamit ni Nero. Ibig sabihin, bulong niya Ares na napahinto sa pag-ayos ng kanyang tracking equipment.
Ang impormasyon, hindi nanggaling sa electronic bag. Nanggagaling to sa isang taong kasama natin sa loob. Isang tao na may access sa bawat bulong. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Amanda. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi at bakas ang matinding pagod. Mga anak, gabi na, matulog na kayo. Huwag niyo nang masyadong isipin ang mga problema ng matatanda. Ligtas na tayo dito kasama ang tatay niyo. Lumapit si Ares sa kanyang ina, ngunit ang kanyang matatalas na mata ay napako sa isang bagay na nakasabit sa leeg nito. Isang antigong pilak na kwintas na may pendant na hugis puso. Isang pamilyang alaala na ayon kay Amanda ay binigay sa kanya ng kanyang yumaong ina bago ito pumanaw. Nay? Tawag ni Ares, ang boses ay seryoso. Kailan mo pa suot ang kwintas na yan? Mula pa nung bata ako anak. Ito ang tanging alaala ko sa nakaraan. Malumani na sagot ni Amanda habang hinahawakan ng pendant. Nay, pwede ko bang hiramin sandali? May gusto lang akong tingnan. Hiling ni Sus. Kahit na nagtataka, tinanggal ni Amanda ang kwintas at tinabot ito sa kanyang panganay. Dinala ito ni Sus sa ilalim ng isang digital microscope at pinindot ang scanner. Sa screen ng computer lumabas ang cross-section ng pendant. Sa loob ng solidong pilak, may nakabaon na isang microtransmitter na nakasing liit ng hibla ng buhok, isang military-grade audio at GPS beacon na patuloy na nagpapadala ng signal. Nanginig ang mga kamay ni Zeus. Nay, ang kwintas mo, hindi to simpleng alaala. Ito isang permanenteng spy transmitter na nagpapadala ng bawat salita at lokasyon natin patungo sa satellite ng Black Order. Nabalot na nakakabinging katahimikan ang silid. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ni Zeus ay nag-iwan ng malamig na anino sa mukha ni Amanda. Nakatitik siya sa hologram ng kanyang sariling kwintas. Ang pinakaingat-ingatan niyang alaala na ngayon nakabuklat sa computer bilang isang dambuhalang blueprint ng isang sopistikadong spy transmitter. Hindi maaari yan. Pagtanggi ni Amanda, ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahan na umatras. Ibinigay sa kanya ng ina bago siya mawala. Isang inosenteng alaala lang yan. Nay, mahina ngunit seryosong sabi ni Sus habang kanyang maliit na daliri patuloy na nagtitipa ng mga commands. Ang transmitter na to, hindi to basta tinanim kamakailan. Bahagi ito ng mismong pagkakagawa ng kwintas. At ang data logs na nakuha ko ay nagpapakita na bago pa man tayo lumipat sa San Isidro, ang kwintas na to ay nagpapadala ng audio feed sa isang main server. Bago pa man makasagot si Amanda, marahas na bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Nero. Ang kanyang mga mata na dati ay may bahid ng lambing kapag nakatitig kay Amanda ay napalitan ngayon na naglalagablab na galit at matinding sakit. Ang kanyang muka ay kasing putla ng bangkay. Sa kanyang kanang kamay hawak niyang isang makapal na foreign intelligence file na nakapapasok lang mula sa kanyang mga espiya sa Europa. Inihagis ni Nero ang folder sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Amanda. Binuklat ito tumambad ang isang serye ng mga dokumento at mga larawang kuha mula sa satellite. Sa unang pahina, naroon ang larawan ng isang babaeng kamukha ni Amanda. Ngunit walang bakas ng inosenteng probinsyana. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng tactical gear, may hawak na sniper rifle at may malamig na tingin na kayang pumatay. Sa ibaba ng larawan ay nakasulat ang isang pangalan sa pulang tinta. Operative, The Ghost. Nero, bulong ni Amanda, tuluyang nawala ng kulay ang kanyang muka. Sino ka ba talaga, Amanda? Sigaw ni Nero, ang kanyang boses ay malingaw-ngaw sa buong mansyon na tila bakulog. Tinaas niya ang kanyang baril at tinutukto ng diretso sa pagitan ng mga mata ng kanyang asawa. Naniwala ako sa'yo. Akala ko isa ka inosenteng babaeng nilinlang ako 6 na taon na nakakalipas. Akala ko tinatago mong mga anak ko dahil sa takot. Lumapit ang 4 na bata, mabilis na humarang sa harap ng kanilang ina, binuo ang isang buhay na pader para protektahan si Amanda mula sa baril ni Nero. Ibaba mong baril mo, Nero! Banta ni Poseidon, ang kanyang boses ay walang takot. Hindi mo sasaktan si nanay! Niloko tayo ng nanay nyo! Galit na asik ni Nero habang ang mga luha ng pagtataksil ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Ang buong buhay niya ay isang palabas! Ang gabing yun sa hotel at ang pagbubuntis niya, ang pagtatago niyo sa probinsya, lahat ng yan ay bahagi ng isang timeline na binuo ng Black Order, ang pamilyang pumatay sa mga magulang ko. Ginawa niya kayong mga henyo para maging perpektong armas na papasok sa aking imperyo at magpapabagsak sa akin mula sa loob. Nanginig ang buong katawan ni Amanda, tumingin siya sa baril ni Nero pagkatapos ay sa kanyang 4 na anak na handang mamatay para sa kanya. Dahan-dahang nawala ang takot sa kanyang mga mata.
Ang inosenteng mukha ng probinsyana ay unti-unti napalitan ng isang tuwid, kalkulado at malamig na ekspresyon, ang mukha ng isang tunay na pinuno ng underworld. Hinarap niya si Nero ng walang kurap. Tama ka, Nero. Ako si The Ghost. Ako ang pinakamataas na operative ng Black Order. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing dilim ng gabi. Ang bawat hininga ay may kasamang bigat habang ang caliber 45 ni na natiling nakatutok sa dibdib ni Amanda. Sa likod ng Don, mabilis na pumasok ang 10 sa kanyang pinakapiling mga bodyguard. Lahat ay may nakakandiling mga high-powered rifles na nakatutok sa mag-iina. Sa gitna naman ay 4 na 6 na taong gulang na mga batay nakatayo pa rin bilang kalasag. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pambihirang tapang. Umalis kayo dyan mga anak! Ang boss ni Ribasag at may halo ng puot at matinding pagdurusa. Niloko tayo ng babaeng yan! Ginamit niya kayo bilang mga pain. Ginamit niya inyong pambihirang talino para pasakuin ang system ko at ubusin ang aking pamilya. Nero, makinig ka sa akin, sigaw ni Amanda habang ang mga luha ay muling umagos sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng isang takot na biktima, kundi luha ng isang ina na handang itaya ang kanyang buhay. Oo, pinalaki ako ng Black Order para maging isang mamamatay tao. Ang gabing yun, 6 na taon na nakalipas ay ang aking unang misyon. Ang lasunin ka at kunin ang iyong DNA para sa kanilang mga eksperimento. Ang kwintas na ito ay hindi ko alam na may transmitter. Binigay ito sa akin ng aking tiyuhin, si Don Alexei, ang tunay na utak at pinuno ng Black Order. At bakit ka nagtago sa probinsya? Untang ni Nero. Hindi binababa ang kanyang armas. Dahil nang malaman ko na nagbuntis ako sa'yo, tumakbo ko, tinalikuran kong organisasyon. Humahagulol na pag-amin ni Amanda. Ayoko lumaki ang mga anak ko sa mundong pumatay sa mga magulang ko. Ang aking tiyuhin, ginamit niya si Marco para hanapin ako at nang malaman nilang nahanap mo kami, hinayaan nila tayo na magkasama para maging mas madali ang pag-ubo sa De Vega clan mula sa loob. Ginamit nila ako nang hindi ko alam. Nanginig ang kamay ni Nero sa gatilyo. Gusto niyang maniwala, ngunit ang kanyang utak na sinanay sa mundo ng mafia ay nagdidikta na huwag magtiwala. Biglang humakbang si Sue sa harap, ang kanyang laptop ay nakataas. Tatay, makinig ka sa akin! Na-trace kong IP routing ng server na tumatanggap ng audio feed mula sa kwintas ni nanay. Ang command center hindi kay nanay. Ito'y direktang kontrolado mula sa lihim na bunker sa St. Petersburg. Ang personal na tirahan ni Don Alexei. Si nanay isang biktima rin ng manipulasyon mula pa nung bata siya. At ayon sa satellite data ang kasalukuyan kong tinitignan. Mabilis sa sabat na Poseidon habang pinapakita ang isang infrared thermal map. Ang buong ari-arian natin ay pinaliligiran na ngayon ng 3 helicopter at 50 elite mercenaries ng Black Order. Papasok sila sa loob ng 2 minuto para ubusin tayong lahat, kasama na si nanay. Bago pa man makasagot si Nero, isang malakas na tunog ng pagbomba at pag-atake yumanid sa buong mansyon. Ang mga salamin ng bintana ay sabay-sabay na nabasag dahil sa impact ng heavy artillery mula sa labas. Namatay ang mga ilaw at ang buong paligid ay napuno ng ingay ng mga sirena at putok ng mga baril. Tumingin si Nero kay Amanda. Sa gitna ng dilim at lumilipad ng mga tipak na semento, nakita niyang desididong mukha ng kanyang asawa na mabilis na humablot ng isang nahulog na baril mula sa isang bodyguard. Binaril ang unang kaaway na nagtangkang pumasok sa bintana at sinalong isang bata para daganan muli. Nabitawan ni Nero ang kanyang galit. Sa sandaling yun, alam niyang anuman ang nakaraan ni Amanda. Siya ang ina ng kanyang mga anak at ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Magkasama nating tatapusin ito, The Ghost. Malamig, ngunit may determinasyong sabi ni Nero habang nilalagay ang huling magasin sa kanyang baril at hinawakan ng kamay ni Amanda. Hindi! Tatay, nanay! Ngumiti ng mapanganib si Ares habang tinaas ang kanyang frequency disruptor. Kami ang tatapos sa kanila! Ang gabi ay napuno na naglalagablab na apoy at usok. Ang mansyon ng mga De Vega ay naging isang aktibong war zone habang ang mga elite mercenaries ng Black Order ay nagpapakawala ng walang katapusang serye ng mga bala mula sa kanilang mga heavy artillery. Ang mga pader na gawa sa mamahaling semento ay unti-unting nagigiba at ang mga chandelier na kristal ay nagbabagsakan sa sahig. Lumili ka ng matatalas sa piraso ng salamin. Nasa labas sila ng gate. May dalang 3 armored personnel carriers at mortar launchers. Sigaw ni Ares habang mabilis na binabasa ang holographic thermal mapping na gawa sa kanyang mga binagong sensor. Dito kay sa likod ko, utos ni Nero. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad habang patuloy na nagpapaputok ng kanyang
45, patungo sa mga kalaban na nagtatangkang pumasok sa bintana. Sa kanyang tabi si Amanda, ang dating inosenteng probinsyana na ngayon ay nagpapakita ng tunay na gilas bilang The Ghost ay gumagalaw na parang anino sa bawat putok ng kanyang hawak na sniper rifle na nakuha mula sa isang patay na bodyguard, isang kaaway ang bumabagsak sa lupa. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado, mabilis at nakamamatay. Ngunit sa kabila ng kanyang bangis, ang kanyang kabilang kamay ay palagi nakahanda para hilahin ang kanyang mga anak sa ligtas na bahagi ng silid. Oras na para tapusin ang digmaang ito, sabi ni Nero sabay sulyap kay Amanda na may halo ng paghangat nag-aalab na pagmamahal. Hinawakan niya mga kamay ng asawa sa gitna ng lumilipad na mga bala. Magkasama nating haharapin ang tiyuhin mo. Hindi tatay, nanay! Sumabot si Poseidon habang nakangiti ng mapanurit na katitig sa screen ng kanyang tablet. Hindi niyo kailangang bumuo ng higit pa na sa dugo. Kaming natapos nito. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ang 4 na 6 na taong gulang na quadruplets ay naglunsad ng isang hindi nakikitang uri ng modernong pakikipagdigma. Si Zeus ay mabilis na pumasok sa mainframe ng Black Order satellite. Sa pamagitan ng ilang mabilis na commands, nag-override siya ng navigation system ng 3 helicopter na mga kalabang lumilipad sa itaas ng mansyon. Good night, bad guys! Bulong ni Zeus habang pinindot ang enter. Sa isang iglap, ang mga helikopter ay nawalan ng kontrol at nagkabanggaan sa himpapawid. Lumikha na isang dambuhalang pagsabog na nagliwanag sa buong Tagaytay. Kasabay nito, ginamit ni Ares ang kanyang frequency disruptor para i-jam ang lahat ng wireless communications sa mga mercenaries sa lupa. Ang mga kalaban ay tuluyang nabulag at nawalan ng ugnayan sa isa't isa. Si Hades naman ay nag-activate ng pre-installed electric perimeter na lihim niyang ikinabit sa mga bakod ng mansyon. At sa isang pitik ng kanyang daliri, isang dambuhalang wave ng high voltage current ang dumaan sa sahig na nagpabagsak sa natitirang 30 na mercenaries. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, si Poseidon hindi nag-aksaya ng panahon. Gamit ang mga ebidensyang nakuha ni Zeus mula sa transmitter ng kwintas ni Amanda, pinadala niya eksaktong coordinates ng taguan ni Don Alexei sa Russia Interpol at sa Russian Federal Security Service. Ayon sa balita sa network, kalmadong ulat ni Poseidon habang inaayos ang kanyang salamin. Ang tiyuhin mo, nanay, ay kasalukuyan ng niraresto sa St. Petersburg dahil sa kasong international terrorism at mass money laundering. Ang Black Order ay opisyal ng buwag. Napatidig si Nero at Amanda sa kanilang 4 na anak, ang pinakamalaking banta sa kanilang buhay. Ang digmaang inakala nilang ikamamatay nilang lahat ay natapos sa loob lamang ng 30 minutes ng walang kahirap-hirap. Lahat dahil sa katalinuhan ng kanilang mga quadruplets. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ay muling tinayo, ngunit sa pagkakataon na ito, wala na mga barbed wire at mga armadong gwardya. Ang De Vega clan ay tuluyan ng binuwag bilang isang mafia syndicate at naging isang ganap na legal na pandaigdigang tech at real estate conglomerate kung saan sina Zeus, Poseidon, Hades at Ares ang nakaupo bilang mga pinakabatang board of directors. Sa malawak at nuntiang hardin ng mansyon, masayang naglalarong 4 na bata ng soccer, ngunit gaya ng inasahan hindi ito ordinaryong laro. Gumagamit sila ng mga physics equations para kalkulahin ang anggulo ng hangin at para laging pumasok ang bola sa goal. Sa isang malapit na bench, nakaupo si Nero at Amanda, magkahawak kamay habang pinapanood ang kanilang pamilya. Wala nang takot sa mga mata ni Amanda at wala nang lamig sa puso ni Nero. Sinong mag-aakala na ang innocent wife ay ang pinakamalupit at pinakamatalinong assassin sa buong Europa? Biro ni Nero sabay kabig kay Amanda para sa isang marubdob na halik sa noo. At sinong mag-aakala ng pinakakinatatakutang mafia doon ay magiging isang masunuring asawa dahil sa 4 na 6 na taong gulang na bata? Nakangiting sagot ni Amanda habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Lumingon sina Zeus, Poseidon, Hades at Ares sa kanilang mga magulang. Sabay-sabay silang huminto sa pagtakbo't sumigaw. We love you, mommy and daddy! Pero ayon sa aming kalkulasyon, 85% ng oras ninyo dapat nakatutok sa amin, kaya bawasan nyo ng PDA. Nagtawanan sina Nero at Amanda. Sa wakas, sa kabila ng madilim at magulong na nakaraan, nahanap nila ang totoong kapayapaan at pag-ibig sa piling ng bawat isa at ng kanilang 4 na henyong quadruplets. At doon nagtatapos ang kwento ng pamilyang De Vega, isang matinding laro ng chess kung saan ang 4 na 6 na taong gulang na quadruplets ang gumawa ng huling checkmate. Akala natin si Amanda ang tupa at si Nero ang lobo, pero sa mundong ito, walang permanenteng inosente kapag pamilya nang nakataya.
Ang nobelang ito ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang paalala. Ang tunay na lakas ng pamilya hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa marahas na reputasyon, kundi sa pagkakaisa at proteksyon sa isa't isa. Kahit na gaano kadilim ang iyong pinagmulan o nakaraan, kapag may tiwala at pagmamahal at pagtutulungan, kaya ninyong harapin at pagtagumpayan ang anumang banta at hamon ng mundo. Salamat sa pakikinig. Ako pong muli si Miss Maria at hanggang sa muli nating kwento.